Mula kay Melvs Castle, mga kapatid, China nagpapanik daw sa takot, no? Dahil pinakamataas na opisyal pinagbantaan ng China. Uy, ano kaya to, no? Ito papanoorin natin ngayon mula kay Melvs Castle. Huwag ninyong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel at kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, syempre huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Nakakakilabot ang balitang ito. Tatlong pinakamatatas na opisyal ng Defense Department ng US at Pilipinas nagsama-sama dito para pag-usapan ang walang kakwenta-kwentang iligal na pang-angkin ng China sa West Philippine Sea. Dito iginiit at binigyan diin ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na hindi titigil ang Pilipinas sa paglaban sa karapatan ng aming bansa sa sarili nating teritoryo. Tama. Accept the fact, China, na lehitimong pagmamay-ari ng Pilipinas ang West Philippine Sea. UNCLOS na may sabi, United Nations Convention on the Law on the Sea, di ba? UNCLOS na may sabi, international law na may sabi. Kaso ang katotohanan, ang realidad, hindi nire-respeto ng China kahit na asignatory sila, kahit nakapirma sila sa UNCLOS, hindi nila nire-respeto. Ultimo pirma nila, hindi nila nire-respeto. Hindi nila kinikilala ang international law. Para sa kanila, sila ang dominant, di ba? Sila ang pinakamalakas sa buong planeta, di ba? Ay, nako. At hindi nyo to pagmamay-ari. China's escalation of its harassment resulting most recently in the injury of 4 Filipino seamen. But more importantly is we are determined to assert our sovereign rights, especially within our exclusive economic zone and in accordance with the UNCLOS and the arbitral ruling. I think our meeting today will enable us to hopefully be in a better position to coordinate our responses, both diplomatic and on the defense and security fronts in relation to any actions the South China Sea, whether they're positive or negative. Muli namang pinagbantaan ni US Defense Secretary Lloyd Austin III ang China. Binigyan din rin ng anumang klaseng pag-atake sa barko o sundalo ng Pilipinas ay maghuhudyat ng napakalaking giyera sa West Philippine Sea. At syempre, hindi susubukan ng China yan. Diba? At teka, sinasabi ng Amerika na kapag tayo daw ay umatake ng armed attack dito sa Pilipinas ay magkakaroon ng Mutual Defense Treaty. Check, try nga natin. Hindi gagawin ng China yan. Isa yon sa sinasabi natin mga kapatid na parang harang, no? At pumipigil sa China para gumawa pa ng mas malala pa sa ginagawa nila ngayon. Kung ako sa'yo, China, huwag mong balaking atakihin pa ang Pilipinas dahil buo ang desisyon ng US na depensahan nito ang aming bansa sa anumang pag-atake mula sa inyo. Under the leadership of President Biden and President Marcos, our alliance is stronger than ever. And today we'll discuss a whole-of-government vision for this alliance. We all know that our shared security relies on strong military bonds, shared economic opportunities, and robust people-to-people ties. And at the Department of Defense, we're working in lockstep with our colleagues at the Department of National Defense to strengthen interoperability between our forces, to expand our operational coordination, and to stand up to coercion in the South China Sea. And our commitment, as the Secretary of State said just a couple of seconds ago, our commitment to our mutual defense treaty with the Philippines remains ironclad. Nagsalita na rin si Defense Secretary Kibo Chudoro. Kung akala ng China matatakot tayo sa mga pagbabantang gyera nila, di kami magpapatinag dyan. Kung isusuko ng Pilipinas ang West Philippine Sea, mawawakasan at masisira ang pangkabuhayan ng maraming Pilipinong mangingisda. Diyan, hindi daw papayag ang Pilipinas kahit gyera pa ang kapalit nito. It's an honor to represent the Department of National Defense of the Philippines in this historic meeting today. And it will be an opportunity to have a fresh, open, and candid discussion of our department's objectives in line of the broader strategy of a free and open Indo-Pacific. Because this is the area where our interests converge. Yeah. And in doing so, we hope that the family becomes a stronger family with bonds of a shared vision, not only for today,
but for the future generations. 'Di ba? Yun din ang ating hangad mga kapatid 'di ba? Siyempre ayaw natin ng gera at yun naman ang lagi nating nililinaw every time na gumagawa tayo ng reaction video at yun din naman ang malinaw na sinasabi ng ating gobyerno ngayon. Ayaw natin ng gera mga tol, 'di ba? Pero if ever man na hindi maiiwasan talaga mga tol, kung sakasakali mang hindi talaga maiiwasan at papasukin ng masamang espiritu ang utak nitong China mga tol, at least meron tayong depensa. Kahit papaano mga tol, hindi naman tayong kawawang kukuyugin na lang, 'di ba? Meron tayong palag kahit papaano, 'di ba? Meron tayo. Kasi etong ipinaglalaban natin ngayon, etong West Philippine Sea, hindi rin para dito sa generation na to, kundi para sa future generations din natin mga tol. Andiyan dyan yung langis na pwede magpayaman sa Pilipinas. Kung sakasakaling madidrill natin yan ng walang sagabal, madidrill natin yan, di ba napakalaking tulong yan para sa Pilipinas, para sa ikauunlad ng ekonomiya natin. Di ba? Para sa future generations pa, sa mga kaapu-apuhan na aabutin pa, may West Philippine Sea pa rin silang maaabutan mga tol. Kasi hindi kasi binibigyang halaga yun ng ibang mga politiko na ewan ko talaga, nasayang talaga boto sa kanila ng taong bayan. Nasayang talaga at ginagamit nila yung boses nila sa kapakanan lang din ng pinagtatanggol nilang dating opisyal. Ay nako. Thank you very much. Dapat ang nasa utak nila para sa to sa Pilipinas para to sa buong Pilipinas at para to sa susunod pang henerasyon. Kaso hindi. Para kay Duterte, para kay Duterte, para kay Digong, para kay Tatay Diggs, para kay ay nako, para kay Duterte lahat. Binigyan din naman ni US National Security Advisor Jake Sullivan na hindi lang basta pangako ito para sa Pilipinas. Kung dumating man ang oras na magkaroon talaga ng digmaan sa South China Sea, makakaasa raw ang ating bansa na darating ang puwersang Amerikano para ipaglaban ang Pilipinas sa nagbabalak manakop dito. Saka hindi nagtatapang-tapangan ng Pilipino mga tol. Matapang talaga Pilipino. Alam na natin yan noon-noon pa, panahon pa ng mga bayani natin ni Lapu-Lapu mga tol. 'Di ba? Panahon pa ni Lapu-Lapu, hindi tayo nagtatapang-tapangan. 'Di ba? Pero 'di ba? Umiiwas pa rin tayo sa gulo kasi hindi naman karuwagan ng pag-iwas Pag-iisip ng tama 'yon mga tol. 'Di ba? Pero if ever dumating man tayo sa kagipitan, if ever talagang magkapit-pitan na tayo ng itlog mga tol, at least merong susuporta sa ating bansa. Merong susuporta sa atin ng mga superpowers din at kahit papano yung mga sundalo natin ay hindi na lang basta-basta mapapasabak sila na parang wala lang, pinamigay na lang nila yung sarili nila, di ba? Kasi walang laban Kahit papano mabibigyan sila ng mas modernong armas, may tutulong sa kanila mga mas modernong kagamitan, di ba? Yun pa lang di ba? Make sure that we not only reaffirm the alliance between the U.S. and the Philippines, but we put the alliance commitments at the heart of it into practice, that we operationalize it, that we execute it, and that we do so entirely in lockstep. So I look forward to the discussion today. We are now here for another milestone, the first bilateral 3+3 ministers meeting. So thank you also for hosting this occasion, and I look forward to our insightful and fruitful discussions. This will further concretize our deepening security partnership and enduring alliance grounded on shared democratic values and aspirations of our peoples, with activities carefully curated to achieve our collective goals. Thank you and magandang umaga. Sobrang nakakilabot ang mga binitawang salita. Ramdam mo na tunay ang commitment ng Amerikang depensa ng Pilipinas pag nagkagera. Kayo, natutuwa ba kayo sa suportang binibigay ng... At kahit papano mga tol, nakakataas yan ng moral ng mga sundalo natin kasi alam nila mga kapatid na hindi sila iniiwan ng gobyerno. 'Di ba? Kasi yung sasabihin, mahina naman kayo huwag na lang tayo pumalag. Kaya nga tayo may mga sundalo Para saan ba mga sundalo, 'di ba? Para ipagtanggol ang bayan natin, hindi lang sa internal kundi pati sa external na mga mananakop. Kaso iba yung tinig ni Iba yung boka ni Senator Amy mga tol Ay nako. Anyway, kung ikaw ay isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito? Pwede kang magbigay ng komento sa ibaba mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pananood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.